morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi ko po ay makikita na Kawikaan chapter 10 verse 17. Ganito ang sinasabi: ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ay Matutong Makinig. Bakit po napakahalaga sa ating mga buhay ang pakikinig at maging sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Una, mahalaga ang pakikinig sapagkat may mabuti itong maitutulot sa ating buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tainga upang magamit natin sa pakikinig at pangunawa. Kung walang pandinig, kahit anong husay, kahit anong ganda ng nagsasalita, ito ay mawawala ng kabuluhan. Ngunit ang tainga ay lagusan lamang ng tinig, ang mensahe na dapat pumasok sa ating puso't isipan upang magkaroon ng kaganapan sa buhay ng bawat isa sa atin ang mga mensahe na ating napakikinggan. Ngunit kung ito ay lumalabas lamang sa ating mga tainga, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Pangalawa, may mahalagang payo ang Diyos sa buhay ng tao na dapat mapakinggan. Mahalaga sa bawat pagkakataon na nakikinig tayo ng nagdadala ng mensahe o katuruan, mainam na unawain natin ang kalooban ng Diyos sa anumang ating napakikinggan. Maging pangunahin sa atin ang paghahanap ng kalooban ng Diyos bago mangibabaw ang ating dahilan upang hindi natin mapakinggan ang nais ipahatid sa atin ng Diyos. For example, sa ating morning devotion, mangibabaw nawa sa bawat isa sa atin ang mensahe ng Panginoon na nais niyang iparating sa bawat isa sa atin upang ang morning devotion na ating napakikinggan ay magkaroon ng kapangyarihan, ng lakas, ng inspirasyon sa bawat isa sa atin at may apply natin sa ating mga buhay ang mga salita ng Diyos na ating napakikinggan sa pamamagitan ng broadcast na ito. Dahilan pangatlo, may mga taong napapahamak dahil sa hindi pakikinig sa mabuting payo. May mga taong napapahamak dahil sa hindi nila pinakikinggan ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga magulang o ng ibang nakatatanda. Sila ay humihingi ng karunungan mula sa Diyos upang sa pamamagitan ng kanilang karanasan at pananalig sa Diyos ay magabayan sila sa paggawa ng mga desisyon at maiwasan ang pagkakamali. Matuto tayong makinig sa mga taong binibigyan ng Diyos na kaalaman sa tamang landas ng buhay at hindi sa paghahangad na tayo'y maligaw at buhat sa karunungan mula sa Diyos. Kalakip ang pag-ibig niyang hindi nagmamaliw. Makatatawid tayo ng ligtas sa daan ng buhay. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito ng ating morning devotion, ini-invite tayo ng Panginoon na matutong makinig sa kanyang mga salita at hindi lamang pakikinggan, kundi ito ay ating inuunawa at inilalagay natin sa ating puso't isipan upang ang lahat ng ating napakikinggan na mga mensahe na nagbumula sa ating Panginoon ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin na kumilos sa ating mga buhay at maisagawa natin ito upang ang Diyos na ating Panginoon na siyang pinapupurihan at pinasasalamatan ay malugod sa bawat isa sa atin. Nawa ang mga ating napakikinggan ay hindi masayang, hindi mawalan kabuluhan, hindi mawalan ng saysay sapagkat ito ay pinakikinggan natin ng mabuti, inuunawa at higit sa lahat isinasagawa sa ating mga buhay sapagkat yon ang ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagagalak sa umagang ito
sapagkat damang-dama namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng Morning Devotion sa umagang ito. Tunay nga na ikaw ang nagpapaalala sa amin na dapat naming pakinggan ang iyong mga salita, isabuhay at isagawa upang kami ay magkaroon ng direksyon sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nagiging instrumento ng iyong mga salita, naging daluyan ng pagpapala upang kami ay magkaroon ng guide sa aming mga buhay. Turuan mo kaming makinig sa iyo, makinig sa aming mga magulang, makinig sa mga nagpapayo sa amin ng daan tungo sa iyo upang ang lahat ng ito ay magkaroon ng kahalagahan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang mga ipinagpipray, alam ko po na pakikinggan niyo po ito. At ikaw ang Diyos na siyang tumutugon sa aming mga panalangin. Patnubayan niyo nga po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kami iiwan. Huwag niyo po kami pababayaan. Dahil kung wala kami sa iyo, wala kami magagawa. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga nakikinig, nakikibahagi sa aming morning devotion. Patuloy niyo nga po silang pagpalain at maramdaman lagi ikaw sa kanilang mga buhay. Salamat din sa mga anak mo na nagre-render ng kanilang mga morning devotion sa iglesyang ito at sa iba't iba pang mga broadcast na ginagawa na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan, lagi niyo po kaming sasamahan at bigyan niyo po kami ng malinaw na pandinig upang maunawaan namin ang mga nais mong pahayag sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa bagong ito ng Friday. Nawa, meron po tayong nakita, natutunan sa ating napakinggan at nawa ito ay may apply natin sa ating mga buhay upang magkaroon ito ng bisa sa bawat isa sa atin. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang mga lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, maging 2025. God bless everyone. Paalam!